Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, mga kapatid, ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol po doon sa naiwan natin noong nakaraang araw, kahapon. Pinag-aralan po natin noong nakaraang Monday yung the face of the false ministries. Kahapon naman Tuesday, pinag-aralan natin yung the fruit of the false ministries. At ngayon po naman ang ating pag-aaral ay pinamagatang the faith of false ministries. So kaya po makikita po natin yung tatlong letter F. The face, the fruit, and now the faith of the false ministries. Tingnan po muna natin uli ang talatang ating pinagbabatayan, 2 Peter chapter 2, 1-3. Ano po ang sabi diyan ni Pedro? But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these false teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Yan. So, dito po ating makikita yung mukha noong false ministries. At pinakita po sa atin ni Peter yan. Yung mukha ng false ministries. And then, ipinakita rin sa atin yan, yung bunga nito. Ano magiging bunga nito? Many will follow their depraved conduct, will bring the way of truth into disrepute. Andun yung greed ng mga teachers na ito, and they will exploit the members with fabricated stories. Yan po'y natalakay natin kahapon. Balik-aralan po natin para tingnan natin yung mga bunga ng mga false ministries na ito. What are the fruits of these false ministries? 1, false ministries do not lead people to true repentance. Ang sabi po ni Pedro, fabricated lies, mga fables, mga tales, mga myth, mga traditions, yun ang mga tinuturo nila. Pero nakakalimutan nilang akayin ng tao sa tunay na pagsisisi. Kaya nga po, yan ang isa sa katangian yan ang bunga ng mga palpak na ministeryo na nakikita natin ngayon. Nagsisitanda ang mga miyembro doon sa ministry na yon, and yet, hindi dumarating sa kabanalan, hindi dumarating sa pagsisisi ng kasalanan kasi yung sin at yung mga immorality seldom preach in the pulpit. Ang mga narinig natin naman talaga ngayong mga turo, puro prosperity, puro pag-unlad, puro pagyaman, puro pag-asenso, puro pagtatagumpay, at kung ano-ano pang mga fabricated stories. Yun po ang sabi ni Peter, hindi po ako may sabi niyan. At yan po ang bunga, false ministries do not lead people to true repentance. Pangalawa, false ministries strengthen the hands of evildoers. Yung mga false ministry na yan, kanino ba naglilingkod dyan? Sabi naman ng Bible, sila'y mga instrumento talaga ng kaaway. At ang sabi ni Peter kay Timoteo, talagang mapupuspos ang huling panahon ng mga bagay na lilitaw. At ang mga lilitaw na yan ay ang mga bulaang guro, mga tagapagturo. At ang sabi po ni Peter, false preachers are among you. False ministries are among you. They will try to deceive even the elect. Yan po yung ating makikita. At natalakay po natin yan kahapon. Pangatlo, false ministries cause people to stray and to err. Ayan, yan po kaya lagi kong pinapaalala sa mga pastore, magpakadalubhasa kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang makapagturo tayo ng tama. Lagi kong sinasabi, pag mali ang simula, mali ang hanggang dulo niyan. Pag tama ang ating doktrina, tama rin ang pamumuhay, tama ang ating paglilingkod. Tamang orthodoxy o right orthodoxy will lead to
proper orthopraxy. Hindi ho po pwede. Kaya nga sabi ni Santiago maraming mga tao kasi tagapakinig lang hindi tagagawa. No, yung mga taong nakikinig lang ng salita ng Diyos at hindi ginagawa ito, sabi ni James, katulad ng taong tumingin sa salamin, nakita ang kanyang muka, pagtalikod, nakalimutan niya na ito. Kaya ho, importante yung natututunan, yung naririnig, inilalagay saan? Sa aksyon. At ang gagawa lang nito, yung mga totoo na mga nananampalataya sa Panginoon. At ito po ang hamon sa pagpapastor. Talaga naman pong medyo may katigasan ang ulo ng mga tupa. Kailangan mong akayin yan sa matuwid na landas. Kailangan mong bambuhin yan kung kinakailangan para maitama. Hindi ho kinukonsinte. Ano po? At marami ho kasi ngayon talagang mga pastor, konsentidor Alam na pong mali. Sasabihin, mahal ka ni Lord. Hindi ko naman po sinasabing hindi pag-ibig ang Diyos. Pero alam niyo po, merong tinatawag na superlative on the third degree tungkol sa tinatawag na karakteristik ng Diyos. Yung attributes ng Diyos na binabanggit sa Bible to the superlative, to the third degree of superlative, ay hindi God is love, love, love. Walang ganon. Hindi naman po sinabing God is mercy, mercy, mercy. Hindi naman po sinabing God is compassionate, compassionate, compassionate. If you are going to read the scripture, ang binabanggit pong attributes ng Diyos to the third superlative ay walang iba kundi ang katagang holy. God is holy, holy, holy. Yung kabanalan ng Diyos, importante yun. Kaya, ngayon po, yung kabanalan ng Diyos, hindi madalas na ipipreach yan. Kasi ang paboritong topic ng mga pastor ng Pentecostal, Charismatic at ng mga Pentecostal, God is love. Na andun yung tolerance, na andun yung pangungunsinti ng Diyos na ito sa kabila ng mga ginagawa ng taong mali. Kaya nga si Ed Lapis, gumawa siya ng doktrina na si Yahweh ay malupit na Diyos, si Yahweh ay masamang Diyos, si Yahweh ay kadiliman, para i-present niya ang Diyos ng pag-ibig, kaliwanagan. Kaya nga, binibigyan niya ng kaibahan si El Elyon at saka si Yahweh, samantalang isa lang yon, na yung Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng pagmamahal, ang Diyos ng compassion at mercy, na ipinoportray ni El Elyon, ay ang isang attribute naman ng Diyos na ang Diyos ay matuwid, nagpaparusa at hindi kumukonsinti ng kamalian. Yun naman yung katangian ni Yahweh. Isa lang yun. Talaga pag mga mahilig gumawa ng mga maling doktrina, fabricated lies nga, ang sabi ni Peter, ililigaw ang marami. Mapapaniwala na si Yahweh masamang Diyos at si Yahweh ay hindi ang tatay ni Jesus. Hindi si Yahweh ang nagsugo kay Jesus. Si Yahweh ang Diyos ng mga Pariseyo at ng mga eskriba. Napakadaling itwist, hindi po ba? At napakaraming mga tao, mga may isip naman pero hindi nag-iisip, ang nadadala ng mga kamaliang ito. So yun po ang trabaho ng mga false ministries at nagkalat yan ngayon. Kaya pag hindi kayo mapagsuri, ang mga pastore hindi mapagbantay, kagagaling po nilang magsipagsalita. May mga malalaki silang ministry. Sila ang merong television, sila ang merong mga podcast, sila ang nasa social media araw-araw. Kaya sila ang pinaniniwalaang may otoridad pagdating sa interpretation and explanations of the scripture. Pero without them knowing, unti-unti silang dinadala ng mga maling katuruang ito. So they strengthen the hands of evildoers, they lead people not to repentance, and they cause people to stray and err. Pangapat, false ministries make people worthless. Bakit? Kasi ginagawa nilang tagasunod ang mga tao, hindi nila ginagawang mga tagapagturo. Kaya nga ang yan G12, napakadelikado niyan
Alam niyo po ba ang tagumpay ng G12 nandun sa blind obedience? Kailangan walang ko-question sa sinasabi ng leader. Walang ko-question sa sinasabi ng iyong small group leader. Sunod ka lang ng sunod. Ganyan ang nangyayari po eh. At yan po ang isa sa bunga ng ministeryong palpak. Gagawin ng mga tao na walang silbi. Sunod lang kayo ng sunod, no, para mabuo yung 12, mabuo yung pyramid. So yan po ang katangian ng mga false ministries. And 5, false ministries cause people to neglect God and neglect His Word. Kung gusto nyo pong balikan ng pag-aaral na yan, ay kahapon po yan. No po, at diniscuss ko yan yesterday. At yan na po ang epekto ng false ministry sa buhay ng mga tao. Ang tanong na susunod, ano epekto naman yan sa simbahan? Sabi nga, their fruit in the local church is not, if the false ministry will bring havoc sa mga tao, sa simbahan ganun din. Their fruit in the local church is also bad. Sa simbahan, ano magiging epekto niyan? Yung mga false ministries na yan will cause division and strife. No? Papasok yan, hahatiin ang simbahan. Naibigay ko na yung example dyan eh. Kahapon, nung nangyari po doon sa mga simbahan nung araw na pinasukan yung mga turo na yan. Naalala ko, may pastor kami nung araw eh, na impluwensyahan ni Morris Cirulo. Ewan ko, kilala nyo si Morris Cirulo. Isa rin yan sa nagdala ng Pentecostalism sa Pilipinas. Nagkaroon ng krusada itong si Morris Cirulo sa Araneta Coliseum. Ewan ko naman sino nakaengganyo dun sa aming pastor na dala-dala dun. Bata pa ho ako nun. Pagbalik nung pastor namin, may dala-dala ng coins. Galing daw kay Morris Cirulo yun. Alam niyo po yung coins na yun? No? Yung fabricated. Gumawa ng sariling coin na nandun yung mukha ni Morris Cirulo. Pagkatapos po may kung ano-anong mga parang anting-anting. No? Dala-dala ng pastor. At ano sabi ng pastor sa amin? Pag meron kang ganun, hindi ka mauubusan ng pera. Lagi mo yung ilalagay sa yung bulsa. Okay nyo imagine? Pati yung pastor namin na paniwala ni Morris Cirulo, na kapag nasa wallet niya yung coin na yun, na binili niya ng 1,000. Noong mga panahon na yun, ang 1,000 ubod ng laking pera, mga kapatid. That was probably around 1980s, 81, or ako po'y high school eh, graduate ng high school ng 1983. Ano po? Ako po'y 1983 graduate ng high school. Noong mga panahon na yon, probably around 1981-82, kabataan pa ho ako noon eh. Na pagbalik ng pastor galing sa krusada ni Morris Cirulo, may bagong turo na yung pastor namin. Nakuha niya doon sa turo na ni Morris Cirulo. Pagkatapos naggawa na ng gabi-gabing mga krusada, pinipilit kaming mag-speaking in tongues. No? Meron pang mga inimbitahan na kung sino-sino. Papunta roon na pinipilit kami na pagsalitain ng wikang hindi mo mawatasan. Eh ako kahit anong gawin ko, wala na. Hindi ko magawa eh. Dahil una, tutol na tutol ang espiritong nasa akin na gawin yon. Pero alam niyo po, nahati ang simbahan dahil doon. Dahil may mga naniwala kay pastor, naengganyo ni pastor. Hindi ko nababanggitin, pero yung unang wave ng mga umalis sa Iglesia Evangelika Unida de Cristo noong dekada 80 na mga pastor na naging Pentecostal, kasama yung pastor namin doon na naengganyo. Nakakalungkot, no? Yung mga wave na yan na pumapasok, false ministries na pumapasok, talagang wawasakin ang simbahan. Kaya yung mga merong mga ganyan, yung mga speaking in tongues at hindi mawatasan at mga amulet o kung ano-ano pa, hindi po yan sa Diyos. Ayan. So, false ministries cause division and strife. Pag ikaw hindi nakakapagsalita ng wika, mahinang nilalang ka. Hindi ka puspos ng Espiritu Santo. May ganung teaching. In order to be filled and baptized by the Holy Spirit, kailangan kang makaspeak ng tongue. Hanggat hindi ka nakakapagsalita ng wika,
mahinang nilalang ka. At kapag nakapagsalita na ng wika, sila yung mga may superpower. Parang si Son Goku lang, ano po, Dragon Ball Z. So, ganun po mga kapatid, no po. Pangalawa, false ministries are source of constant friction. Can you imagine, sa loob ng church, ine-encourage yung nakakakita ng mga sinasapian. Nakakakita kung sino yung may karga. In example ko po dyan, yung First Baptist Church ng Cavite City. Nako, matibay po dati yung First Baptist Church, pero nagkagulo yun. Yung po yung nasa tapat na halos ng San Sebastian College sa Cavite City. Ang tibay nun dati. Ewan ko ngayon kung sila po'y buhay pa. Kung ano yung nangyari sa simbahang yun. Pero napasukan po yun ng mga pastor na kung ano-anong nakikita. Yung mga miyembro, pagpasok, ituturo kung sino may sapi, kung sino may karga. Can you imagine? Puno na lang sila ng pagdududa at dahil doon, nagkokos ng friction yun sa mga miyembro. May mga kapanalig si pastor na nakakaalam at ito mga nagsasabi, pastor, iyan po'y may sapi. Iyan po'y may ganito. At wala nang ginawa yung simbahan kundi mag-deliver ng mag-deliver, deliverance ng deliverance, pagpapalayas ng mga demonyo. Kaya yung mga pastor na wala na hong ginawa kundi palayasin, itaboy si Satanas, no? I command you, Satan, yung mga ganon, yung mga word na yon, hindi po uso yun sa Kristiyanong pananampalataya dati Kailan ba nauso yung inuutusan si Satanas, palalayasin si Satanas, igagapo si Satanas? Yan po'y kamakailan na lang nauso at yan po'y nagmula sa mga false ministries. Sila po yung nakakakita ng mga anghel, no? Inuutusan ng mga anghel at kung ano-ano pa. Meron nga pong isang pastor sa Cavite City rin, no? Yung pong simbahan bago pumasok nung arko, may simbahan doon sa kaliwa, no? Kung kayo po'y galing ng Noveleta, may simbahan po sa kaliwa bago pumasok ng arko, Christian Church din yon. Yung pastor doon nabaliw, wala na hong ginawa kundi maghukay ng ginto. Dahil sabi raw nung anghel na kanyang nakakausap, maghukay siya ng ginto. Can you imagine? Bunga po yun ng kadadalo sa mga Pentecostal gatherings na yan. Kaya yung pastor, pag nagtuturo, out of this world na. Kung ano-ano na, hindi na Biblia, kundi yung sinabi ng anghel sa kanya. Matindi mga kapatid. No? Expose po ako sa mga ganyan Kasi po, yung Cavite City ay isang simbahan, ay isang lugar kung saan naglipana yung ministerial fellowship na ang pinaggagawa ng mga pastor ay kung ano-ano. Hindi po ako nagsasama doon kasi minsan ako sumama. Ginawa akong interpreter ng isang preacher na galing Singapore na nung lumaon, kulto pala. Can you imagine, nagamit kami ng kulto? Kasi yung leader doon, no, noong simbahang yon, nagpabola dun sa kulto dahil po nangangako na ang mga pastor bibigyan ng tigi-tigisang cellphone at kung ano-ano. Yung pati ako nagamit. Kinausap ako ng Ministerial Fellowship para maging interpreter. Kalaunan, sa gitna ng krusada, sabi ko, paano ko i-interpret ito? Mali na yung tinuturo. No? Grabe ho mga kapatid. So, yun po. Merong constant friction. Tapos, false ministries unsettle souls. It unsettled the souls. At 4, false ministries do not profit the people of God. Kahapon po natalakay ko niyan, balikan nyo na lang po mga kapatid, hahaba tayo. We will now go to the fate of the false ministries. What is the fate of false ministries? No, the destiny, by the way, let us go to the meaning of fate. F-A-T-E. Ano ba ibig sabihin yan sa diksyonaryo? The meaning of fate is destiny. The destiny, the lot, or predetermined outcome. Yan po ang meaning niya sa dictionary. So, ibig sabihin, yung false ministries, meron ng predetermined outcome. Meron na po siyang tadhana kung anong mangyayari sa kanya. And God has a very negative view of false ministry. Merong araw yan, magsusulit yan sa Diyos. At ang sabi ng Diyos sa 2 Peter 2:1-3, but there were also false prophets among the people,
just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Pero ito ang fate ng false ministry na yan. Ang sabi, their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. May hatol na ang Diyos sa mga gumagawa ng false ministry na yan. At ang sabi, God has a very negative view of that false ministry. Mga kapatid, kung ikay may asawa, gagawin mo ang lahat ng paraan para maipagtanggol ang iyong asawa. Amen po ba doon? No, tayo po mga lalaki. Sabi nga po, when you mess with a man's wife, you incur his wrath. Kapag binastos mo ang asawa ng may asawa, makakatikim ka sa asawa nun ng malupit na pagganti. When you mess with the church, you are messing with the wife of Christ. Sa tingin mo, pababayaan ni Christ yon? Sa tingin mo, okay lang kay Jesus? Kaya mga kapatid, itong gumagawa ng mga kasinungalingan na ito, yung binabanggit ni Peter sa kanyang binanggit na talata kanina, hindi po pwedeng palampasin ng Diyos. You better watch out. Hindi si Santa Claus yan. Pero you better watch out. May parusa ang Diyos sa gumagawa ng masama sa kanyang iglesia. No? So, paano tinitingnan ng Panginoon? Ano yung negative view ng Diyos sa mga false ministry na ito? Una, He sees false ministers as abominable. Tinitingnan ng Diyos yung mga tagapagturo ng mga maling katuruan bilang kasuklam-suklam. Anong sabi niya sa Jeremiah 5:30 hanggang 31? Sabi niya dyan, a horrible and shocking thing has happened in the land. The prophets prophesy lies, the priests rule by their own authority, and my people love it this way. But what will you do in the end? Ano po ang sabi? Tuloy natin ang basa sa Jeremiah 23:14. And among the prophets of Jerusalem, I have seen something horrible. Yung horrible thing na binabanggit sa 5, ipinaliwanag sa verse 14 ng chapter 23. Yung horrible things na yon, they commit adultery, they live a lie, they strengthen the hands of the evildoers, so that no one of them turn from their wickedness. They are all like Sodom to me, sabi ng Diyos. The people of Jerusalem are like Gomorrah. So God sees these false ministers as abominable, an appalling and horrible thing sa Amplified Version. A horrible and shocking thing ang term na ginamit sa New Living Translation. Anong gagawin ng Diyos? Itutulad ng Diyos ang mga ito sa Sodom at sa Gomorrah. Ano ba ginawa ng Diyos diyan? Ginunaw ng Diyos iyang mga yan. Kaya yung mga false ministries na yan, with their false ministers, sabi nga hindi natutulog ang kaparusahan ng Diyos sa kanila. The fate of the false ministries will reap the negative view of God. Matitikman nila ang galit ng Panginoon. God sees false ministers as abominable. Second, God sees false ministers as spots and blemishes. Saan natin ito makikita? Tuloy natin ang basa sa 2 Peter chapter 2. Chapter 2, ilundag natin sa verses 13 to 14.
Ang sabi niya ni Pedro, they will be paid back with harm for the harm they have done. Their idea of pleasure is to carouse in broad daylight. They are blots and blemishes, reveling in their pleasures while they feast with you. With eyes full of adultery, they never stop sinning. They seduce the unstable. They are experts in greed, an accursed brood. Yan po ang binabanggit dyan. No po? Kaya sa aklat ni Jude, look at this, no? The word that is used for blemish is disgrace. Wala na silang kahihiyan. No? Yung blemish can be translated as disgrace. Hindi na marunong mahiya. Yung kanilang greed, expert sila sa kasakiman. They never stop sinning. They seduce the unstable. Ano ibig sabihin ng unstable? Ito yung mga walang malay, mga walang muwang, mga hindi nag-aaral, hindi po nagbabasa ng scripture. Kaya pag nabasahan ng scripture na out of context, naku, maniniwala agad, madadala agad. Ito po yung karakteristik, ito yung muka ng mga false ministries. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, nakikita niya ang mga ito bilang spot and blemishes, hindi ito makalalampas sa Kanya. God sees false ministers as abominable, and God sees false ministers as spots and blemishes. Look at that. These false ministers are disgrace to the gospel. Sa Jude 1, sa Jude chapter 1, 12 to 13, when these people join you in fellowship, ano sabi? In fellowship, meals celebrating the love of the Lord, they are like dangerous reefs. Parang delikadong reef na pag binangga ng barko, butas yung barko, lubog yung barko. Alam niyo po ang danger sa mga barko? Hindi naman yun kung matatabunan ng alon eh. Kasi pag natabunan ng alon yan, ang barko, may buoyancy yan, hindi yan lulubog. Pero ano nagpapalubog sa barko? Kapag ang tubig nanggaling sa ilalim dahil nabutas ang barko. At ano nagbubutas dito? Yung mga reef, yung mga coral reef. At ang sabi ng talatang ito na ating binabasa, yung masasamang tao nakakapasok sa fellowship katulad ng barkong binubutas ng mga reef na ito. At anong karakteristik nila? They are shameless in the way they care only about themselves. Akala nyo nagmamahal sila. Akala nyo tuturuan kayo ng tama, pero ang intention nila pagsamantalahan ang mga unlearned. They are like clouds blowing over dry land without giving rain, promising much but producing nothing. They are like trees without fruit at harvest time. They are not only dead but doubly dead, for they have been pulled out by the roots. They are like wild waves of the sea, churning up the dirty foam of their shameful deeds. They are wandering stars, heading for everlasting gloom and darkness. Yan ang palatandaan ng mga false ministries na ito. And God sees false ministries as spot and blemish. Jude refers to these false ministries as what? Dangerous reefs that can cause shipwreck, shameless, clouds without rain, puro ulap, wala namang ulan. There is the expectation of refreshment but only disappointment. Yan po ang karakteristik ng false preaching eh. Yan ang karakteristik ng false teachers, ng false ministers. Puro pangako, puro vision, puro pagpapaliwanag ng kung ano-ano, storytelling alay, hindi naman nagaganap. Pangangakuan kayo ng kung ano-ano pero hindi naman nangyayari. Palatandaan niya ng bulaang propeta. Sabi ng Bible, kapag ang propeta nagprophesy, mangyayari. Pag hindi, di bulaang propeta.
Ang definition po ni Jude niyan ay ano? Clouds without rain. Trees without fruit. Ano po? Dead and doubly dead. Wild waves churning up dirty foam. Wandering stars headed for destruction. Yan po ang paglalarawan. At anong gagawin ng Diyos? Po, ang sabi, God has a very negative view of this false ministry and God will judge them. Jeremiah 14:14-15, then the Lord said to me, the prophets are prophesying lies in my name. I have not sent them or appointed them or spoken to them. Kung nung panahon ni Jeremias, sa panahon ng Babylonia, may mga propetang naglitawan, nagpapaprophesy, nanguhula ng kung ano-ano. Sa panahon din natin, marami niyan. At yan ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Sa Old Testament, Jeremiah 14, ano sabi? They are prophesying to you false visions, divination, idolatries, and the delusions of their own minds. Ewan ko kung hindi pa kayo naka-encounter ng ganyan. Yung pastor na pronounce ng pronounce, declare ng declare, no? Magpa-prophesy sa'yo ng kung ano-ano, mga divinations, mga idolatries, delusional minds. Therefore, this is what the Lord says about the prophets who are prophesying in my name. Ni-highlight po natin, ang sabi diyan, I did not send them. Yet they are saying, no sword or famine will touch this land. Those same prophets will perish by the sword and famine. Sino ba yung mga pastor na papatungan ka ng kamay? Oh, no harm will fall against you. No sword or famine will touch you. You are secured in the name of Jesus. Pero those same prophet will perish. Yan ang sabi ng Panginoon. Marami pong ganyan, and God will judge them. Amen? Ngayon, ano pa? No po? Sa verse 20, sa chapter 23, verse 15 ng Jeremiah rin. Therefore, this is what the Lord Almighty says concerning the prophets. I will make them eat bitter food and drink poisoned water. Because from the prophets of Jerusalem, ungodliness has spread throughout the land. Ito yung mga tao, mga propetang nagkunwaring propeta sila ng Diyos. Mga nagkunwaring sugo sila ng Diyos. Mga propetang nangangaral, ginagamit ang salita ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, pakakainin ko sila ng mapait na pagkain at paiinumin ko sila ng tubig na may lason. Dahil ang mga propetang ito ng Jerusalem nagturo ng ungodliness. Kumalat ang ungodliness dahil sa kanila. Alam niyo po, yung mga impluensya ng mga maling tagapagturo na yan, matindi. Kaya ang hatol din ng Diyos sa kanila, matindi. Paiinumin sila ng Diyos ng tubig na may lason. Ngayon, may binabanggit ba tungkol sa New Testament sa mga bagay na yan? Kasi Old Testament yan, let us go to the New Testament. 1 Corinthians 11:15, ang sabi ni Pablo, it is not surprising then if his servant also masquerade as servants of righteousness, their end will be what their actions deserve. Huwag kayong masurprise, huwag kayong magtaka. Kung ang lingkod ay nagmamaskara lang bilang lingkod ng katuwiran, ang kanilang wakas will be what their actions deserve. Kaya yan ang fate ng mga false ministries. Hindi po darating po ang panahon na kung anong kanilang mga ginawa, yan din ang hatol na kanilang tatanggapin. Sa 2 Pedro 2:17, ang sabi po dyan,
these people are springs without water. Alam niyo po ba yung spring, yung falls, di ba? O yung bukal? Kaya tinatawag na bukal, may dumadaloy na tubig. Pero itong mga itong mga tagapagturo na ito, itong mga false preachers na ito, katulad daw ng spring na walang tubig. Mist driven by a storm. Blackest darkness is reserved for them. Ano parusa? Kadiliman. Madilim na kadiliman. Can you imagine? Darkness na blackest pa ang nag-aabang sa mga tagapagturong ito. Amen? Ano pa sinasabi sa verse 3 ng chapter 2? In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Amen? So it shouldn't surprise us when His servant masquerade as servants of God. These servants of darkness, this false preacher, can masquerade as servants of God. Yan ang binabanggit ni Pablo eh. Yan po yung tinatawag din ni Pablo ng mga wolves in sheep clothing. Mga lobo na nagsosuot ng kasuotan ng mga tupa at mga nangangaral sa pulpito pero ang kanilang mga intensyon ay masama at silain ang mga tupa. No? Anong sabi? They are not getting by with anything, and they will pay for it in the end. Ngayon, anong gagawin ng Diyos? Ano po ang gagawin ng Diyos sa mga bagay na yan? May ilang bagay po na importante nating makita bilang kawakasan ng mga maling tagapagturo na yan. Una, He will take His people out of their hands. Kukunin ng Diyos ang kanyang mga anak. Aagawin ng tunay na pastol ang kanyang mga tupa sa bibig ng mga lobong ito. Ezekiel 34 verse 10, this is what the sovereign Lord says, I am against the shepherds and will hold them accountable for my flock. I will remove them from tending the flock so that the shepherds can no longer feed themselves. I will rescue my flock from their mouths, and it will no longer be food for them. Ngayon po, pinagsasamantalahan ng mga bulaang gurong ito ang mga tupa. Kahit ang mga tupa na bobola, na dadaya, nasa bibig na ng mga lobong ito. Pero ang sabi ng Diyos, aagawin niya ito sa bibig ng kaaway. Ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tao, kukunin ng Diyos. And this is what the sovereign Lord says. I now consider this shepherd my enemies. Yan po ang sabi na po. Tapos, pangalawa, He will bring swift destruction upon them. 2 Peter chapter 2:1, but there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. At sa verse 3, uulitin natin, in their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. There will be a day of reckoning, mga kapatid. May panahon na sasawayin ng Diyos ang mga bulaang tagapagturong ito. At aagawin niya ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia, ang kanyang mga anak sa bibig ng mga mapanilang pastor na ito. Kaya mag-ingat po tayo. Ito po ang paalala ni Apostol Pablo.
there were also false prophets among the people. Paalala ni Pedro yan. May mga bulaang propeta sa gitna ng mga tao. Katulad din ng mga may false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them. Mga minamahal na mga kapatid, yan po ang face, ang fruit, at ang faith ng false ministries. Nawa po may napulo tayo at dalahin tayo nito sa patuloy na pagbabantay sa kawan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, laban sa mga mapamuksa, mapanira na katuruan na naglipana sa panahon natin ngayon. Be vigilant, my dear pastors. Ingatan ninyo ang tupa. Bantayan nyo sila laban sa mga mapamuksang bulaang guro at bulaang mga propeta na nagkalat sa ating panahon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. 3 araw